Ang bawat isa ay tinatawag na maging leader, at ang katangian ng pagiging mabuting leader ay ang pagiging mabuting halimbawa, patutuo ng kanyang salita at tanglaw sa kanyang kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit pa sa patutuo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay leadership. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganoon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, 9 na araw na lang, Pasko na. At ngayong araw na ito ay sinisimulan natin ang unang araw ng simbang gabi ng Misa de Gallio o Misa Aguinaldo. Ito yung 9 na araw na paghahanda natin para sa araw ng Kapaskuhan. Ito tinatawag na Misa de Gallio dahil ito'y, sabi nga yung Gallio is rooster, so Mass of the Rooster. Pagtilaok ng manok early in the morning, tayo nagtutungo sa simbahan para magsimba. Ito'y tinatawag na Misa Aguinaldo, ibig sabihin Mass of the Gifts, dahil tumatanggap tayo ng regalo araw-araw. And of course, the best gift this Christmas is no other than Jesus Himself. At ito'y tinatawag ding simbang gabi. Of course, dahil gabi pa, madilim pa, pero yung iba, may mga anticipated masses tayo na ginagawa literally sa gabi, the day before. No? So, mga kapatid, tayo ay nasa unang araw. And the first gift, dahil ito'y Misa Aguinaldo, meron tayong regalo today. And the first gift na ating tinatanggap sa unang Misa Aguinaldo is the gift of leadership. Mga kapatid, we are all called to be leaders. Sabi nga, wala namang ipinanganak na leader. Nobody is born a leader. Leader is being made. Totoo naman yon. But we have to remember that we are all called to be leaders. Alam niyo po, napakahalaga ito, no, na maunawaan natin that we are all called to be leaders. Pag sinabing leaders, hindi ito tumutukoy lang sa mga political leaders. Hindi lang ito tumutukoy sa mga religious leaders. Tulad naming mga pare, we are religious leaders in a particular community. But yung unang-unang leadership na dapat nating maunawaan is about leading our own self. No? Yung ating mismong sarili. Ourselves. Dahil, sabi nga, we have to lead a good life. Leading a good life. Kaya nga, baka nakakalimutan natin na meron kang buhay na dapat mong panguluhan, na dapat mong dalahin sa tamang landas. No? Kasi, yung buhay natin atin to. At ang pagiging mabuting leader ay dapat nasa sa tama at dinadala natin sa maayos yung ating sariling buhay. Kapag napariwara ang buhay mo, then you are not a good leader of your life. No, nandun palagi yung suffering, nandun palagi yung problems, nandun palagi yung difficulties, nandun palagi yung mga challenges sa buhay. Pero lahat ng ito ay mga opportunities for us to be a good leader sa ating mismong sarili. Ngayong araw na ito, binibigyan tayo ng isang magandang halimbawa ng pagiging mabuting leader. At yan ay walang iba, si Juan
Bautista. Sabi ng Panginoon dito sa ating gospel na kayo'y panandaling nasiyahan, no, sa patutuo, sa liwanag ni Juan Bautista. No? Because John served as light, liwanag. At ito yung isang katangian ng pagiging mabuting leader. Siya ay nagsisilbing tanglaw. Ibig sabihin siya mismo, you cannot be a light, you cannot enlighten other people kung ikaw mismo ay wala sa liwanag. Ibig sabihin, ang isang mabuting leader ay namumuhay sa liwanag. Ano ba yung liwanag? Liwanag ng katotohanan. Liwanag ng pagmamahal. Nasa liwanag siya dapat in order for him or her to enlighten other people. Paano ka magsisilbing liwanag sa iba kung ikaw mismo nasa kadiliman? Di po ba? So ang pagiging mabuting leader, dapat nasa liwanag. At ito yung hamon sa ating mga kapatid. Tayo ay tinatawag ng Diyos na manatili sa liwanag upang sa ganoon, tayo ay magbigay liwanag. Parang buwan. Yung buwan wala siyang sariling liwanag. Yung liwanag ng buwan nanggagaling sa araw. And the moon has to expose herself to the sun so that the moon may become light to the earth. So that she may radiate light to the earth. Ganun ang buwan. Parang tayo yon. A good leader serves as light to others. Pero dapat ang mabuting leader ay tumatanggap din ng liwanag. At ang liwanag natin ay walang iba kundi ang Diyos, si Jesus. Kaya napakahalaga ng personal na relasyon kay Jesus. Kaya nga ang isang mabuting leader, dapat ini-expose ang sarili sa Diyos, kay Jesus, para tayo ay magsilbing liwanag sa iba. Pangalawa, yung leadership ni Juan is leading by example sa pamamagitan ng kanyang mabuting halimbawa. No, that's why si John, no, makikita natin yung kanyang sinasabi may authority because of his own example. No? Yung kanyang patutuo. No? Napakahalaga nun. Sabi nga, we live what we preach. No? Hindi pwedeng salita lang tayo ng salita, no? Kundi hindi naman natin isinasabuhay. No, minsan ang daling ganun eh. Kahit kami, mga pare, we have to check ourselves kasi baka ang galing-galing namin magsalita pero pagdating sa personal na buhay namin, hindi na namin ito isinasabuhay. And there are people na, alam mo, mayroon palaging nasasabi sa lahat ng bagay. Ang mga taong ito, tawag natin opinionated. No, pag sa mga kwentuhan, naku, lahat maraming nasasabi. Sa lahat ng bagay, may masasabi. Mga opinionated na tao. Pero tingnan mo yung kanyang buhay. Tingnan mo kung paano siya nabubuhay. Minsan nga, mas masarap makinig sa mga taong tahimik, pero yung buhay niya may integridad na kahit hindi siya magsalita na magsalita, pero yung buhay niya may kalidad. At yung buhay niya ang nagsasalita, no? At mas matinding patutuo. Ito si Juan. Matindi ang patutuo ni Juan dahil yung kanyang buhay mismo ang kanyang turo at aral, maliban doon sa kanyang mga pagsasalita. Ito yung pangalawang katangian ng pagiging mabuting leader na dapat sana meron din tayo. Let us lead a good life. Lead by example. Pangatlo, si Juan Bautista, no? Dinala yung kanyang mga alagad kay Jesus. Ipinakilala niya si Jesus sa kanila. At ito yung isang katangian ng mabuting leader. Dinadala tayo papalapit sa Diyos, papalapit kay Jesus. Ito yung katangian ng mabuting leader. Kaya tingnan natin yung ating sarili. Tayo ba, inilalapit ba natin, no, ang ating sarili sa Diyos? No? May mga tao, may mga tatay, lalo na sasabihin sa asawa o sa mga anak, magsimba kayo, ipagsimba nyo na lang ako, dito na lang ako sa bahay magdadasal. Mga kapatid, you cannot lead like that. No? O sige, gawin nyo ito, pero ako hindi ko gagawin. Kayo na lang, ito yung magandang gawin, pero ako, okay lang ako. No. Mahalaga na dalhin natin ang ating pamilya sa Diyos. Tayong lahat ay tinatawag na maging leader sa loob at labas ng ating tahanan. Lead a good life. Kapag inumpisahan natin sa ating sarili, we will be good leaders to other people. Kaya nga nag-uumpisa lahat sa sarili. Tayong lahat tinatawag ng Diyos na maging leader. At hilingin natin ang grasyang ito ngayong araw na ito. Ito yung unang regalo at ito yung ating dasal. Panginoon, gawin mo akong mabuting leader. Una ng aking sarili, pangalawa ng aking pamilya, pangatlo ng aking kapwa at ng aking lipunan. Sa pamamagitan
ng aking mabuting halimbawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, gawin mo kaming mabubuting leader na nakaayon sa pamumuno at pamamahala ng iyong anak na si Jesus, na binigyang patotoo ni Juan Bautista. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.